Inireklamo na ng DPWH sa Ombudsman ang 20 opisyal nito at 4 na construction companies kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Tila nadadamay naman ang iba pang empleyado ng kagawaran sa galit ng publiko. Kaya pinayagan silang hindi mag-uniforme para iwas harassment. Nakatutok si Joseph Morong. Mismong si Public Works Secretary Vince Dizon ang tumayong complainant sa Ombudsman laban sa mga 20 opisyal ng kanyang ahensya at 4 na mga construction companies. Ito ay para sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at paglabag sa Government Procurement Act. Nangunguna sa mga sinampahan ng reklamo galing sa DPWH Bulacan District 1, sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Chiefs na sina JP Mendoza at John Michael Ramos at mga taga-iba pang opisina ng District 1 hanggang cashier dahil nabayaran ng ilang ghost project tulad ng binisita ng Pangulo sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Pinakita din ng Pangulo, may resibo na bayaran ang SIMS trading. So may nag-issue, may mga nag-authorize ng pagbayad doon. Inireklamo rin ng 5 taga-construction companies, sina Sally Santos ng Sims Construction Trading na umaming nag-deliver ng mga kahong-kahong pera kay Hernandez, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Robert Imperio ng IM Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation at Sara Discaya para rin sa St. Timothy. Hindi pa kasama sa reklamo ang asawa niyang si Pacifico o Curly Discaya. Si Sara Discaya lang po ang umamin under oath na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Pero wag po tayong mag-aalala, kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. Sa investigasyon ng DPWH Internal Audit Service o IAS mula August 13 hanggang 20, lumabas na may sabwatan at paulit-ulit na scheme o sistema ang mga inireklamong taga DPWH sa mga kontraktor para palabasing natapos na ang mga proyekto at masingil ang gobyerno sa 9 na proyekto sa Malolos, Hagonoy, Baliwag, Bulacan at Kalumpit sa Bulacan. Ang halaga ng mga proyekto hindi bababa sa 249 million pesos. Lampas na kung tutuusin sa 50 million pesos na halaga para makapagsampa ng reklamang plunder. Ang pinaka madaling i-prove at pinakamabilis ay itong mga kasong sinama natin dito. Ang kailangan, ang kahihinatnan nito ay makulong ang mga dapat makulong sa lalong madaling panahon. Open and shut case ang mga ito. Hiniling din ng DPWH sa Ombudsman na magsagawa ng forfeiture proceedings at makipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council para sa mga iba pang paglabag. Ang importante dito, maibalik ang pera ng tao. Ngayong may nakahain ng formal na reklamo o complaint dito sa Ombudsman, ang Ombudsman ay magsasagawa ng preliminary investigation at pagkatapos ng investigasyon ay maghahain naman ng formal na kaso sa Sandigan Bayan kung saan ito lilitisin. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng mga kinasuhan. Pero ang abogado ni Hernandez gusto pa raw mabasa ang buong complaint. I haven't seen the complaint just yet. However, my take lang is, have we seen the complete picture? Bakit meron ng agad criminal complaint? And I just want to see, sino ba ang respondents dito? Naglabas naman ng memo si Dizon na pumapayag na huwag muna magsuot ng mga uniform ang mga taga-DPWH. Ito raw ay hiling ng unyon ng mga taga-DPWH dahil sa mga nararanasang harassment o pangungutya sa mga taga-DPWH. May proseso po tayo. We will all get the justice that we all deserve as Filipinos. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.